Welcome to Klima! The most colorful LGBT, di pala. The most colorful na lugar ng mga mangingisda dito sa Milos. Klima! Kaya sinasupport nila ang LGBT. Love Win! Hola! I am Summer Bella. This will be my travel series wherein you will see my amazing adventure and relaxing leisure. Join me and let's experience the food, culture, and nature of the beautiful country, Greece. Welcome to Klima. So, this is one of the fisherman village. Pero ito yung pinaka makulay. Ayan si tatay. Tapos mag-beach, dulas. So ayan, ganyan siya kakulay. Tapos ayan yung kanilang mga bangka. Pansin ko dito sa sa Milos. Pansin ko dito sa Milos, yung mga bangka nila laging mga nasa gitna. I assume kasi hindi nila pwedeng i-park dito. Sa Dubai kasi kapag nag-park ka sa mga ganyan, magre-rent ka. Pero ingat lang kayo dahil sobrang dulas. Sobrang dulas dito. Sinabi din sa amin ng taxi driver kanina. This is Klima. Dito ako ngayon sa dulo ng Klima at nagpapahinga sa ilalim ng puno kasi masarap dito. Doon na kami ng waves. Kung makikita nyo, itong kabilang side ng Klima, hindi masyadong napag-usapan ng color nila. Hindi katulad sa kabila talaga na parang pinagsunod-sunod ang rainbow. And then kung ang tanong nyo, sabi ko nga kanina, diba, this is lugar, villages ito ng mga mangingisda. Pero kung ang tanong nyo is kung ito ba ay tinitirahan pa rin ng mangingisda, ang sagot ay hindi. Kasi ginawa na nilang Airbnb yung lugar na to kasi nga Instagrammable. However, sa opinion ko, kung dito kayo mag-i-stay, hindi siya gano'n ka-accessible. Doon malapit lang siya sa lahat, pero hindi siya gano'n ka-accessible kasi wala siyang bus directly from the other area like Plaka or Adamas or kung saan man. Eto, kailangan talaga may sasakyan ka or via taxi. And ang taxi dito from Adamas Port hanggang dito dahil nga hindi masyadong puntahin is 25 euro. Medyo mahal ang 25 euro for 2 person isang meal. So ayun, chill lang dito. And gusto ko lang sabihin black and red swimsuit pa naman ako. So, yun. Go this way, you go to Triobasals in less than 10 minutes, and then there's a bus stop there. Okay. So you can have coffee. Okay. If you follow this road, in 10 minutes you will be in the bus terminal of Tripiti. Okay. So what do you prefer? Here is okay. Here's Yeah. So Thank you. this way is Triobasals and the bus stop there. Sure. In 7 minutes, you follow the road, not left or right, just straight. Yeah. Evaristo! Oops! Ang dami pa rin talagang mababait na tao. Ito naman ngayon yung nagpasakay sa amin is from here siya, Greek siya. Nakita niya kami naglalakad kasi sobrang mahal nung taxi. Kung magta-taxi kami is 40 euro. So, napakamahal nun. Ano na yun? Isang meal na. So, sabi ko lang kay Algeline, kailangan yung mukha niya mukhang paawa para may magpapasakay sa amin. Paano yung mukhang paawa? Yeah, ganun yung sakay. Tingnan nyo naman, nakakaawa siya, di ba? Kaya talagang pinasakay kami. So, ganun lang yung trick. Paawa, trick. Para pasayahin kayo. Layo na ng nilakad namin. Nauuhaw na ako. Ay, pomegranate. Gusto ko nang pumitas ng pomegranate. Tapos, kasi ko, tapos,
Refresh. Napansin mo ba? Nung unang araw natin, dito tayo ibinaba nung unang nagpa-ride sa atin, sa Trinity. Tapos, yung pangalawang araw, napadaan din tayo dito sa Trinity. Tapos na yung pangatlong araw, nandito pa rin tayo sa Trinity. Pangatlong araw, Tripity. Bukas, iba na pangalan yan. 4PT. Tapos 5PT. 6PT. 7PT. Piti-kiti pa dyan eh. Dito tayo ngayon sa Mandrakia. This is another fisherman village. Pero kung makikita ninyo, hindi siya ganun kakulay unlike sa klima. Pero makikita niyo ang ganda dito, ang ganda ng dagat dito. And then syempre kakain kami sa Medusa. Medusa yun yung isa sa mga sikat na seafood dito. Actually gutom na gutom na. Ang gandang panoorin ng alon. Bakit yan dito naging surfing capital, ano? Ang gaganda ng wave, ang lakas. Alam mo, isa sa mga nilulook forward ko dito, mapicturan yung octopus dito sa Milos. Pero sabi ko, ang hangin masyado, baka walang octopus. Buti na lang, itong travel body ko is bumaba siya, kahit delikado. Ngayon, yung dried octopus. So, nandito kami ngayon sa Medusa. Isa ito sa mga sikat na kakainan mo when you are in Milos. Ngayon mag-order tayo ito. Can I order? Sure. Hindi ko alam. Akala yata nila, marami tayo orderin. Yung papadagdag. A little longer than a few minutes later. Good. Can we have tzatziki? Yes. And then half portion of octopus grill, and then grilled shrimp, then fried potatoes. Do you have potatoes with feta cheese and stuff? No. That's it. That's all. Okay. Tzatziki, French fries, half octopus grill, and the grilled shrimp. Yes. And do you want bread and olive oil? Yes. And do you have a drink something? That's okay for you. Thank you. Yeah, makakain na kami sa Medusa. At yeah, sabi ko nga kanina na lakat, kung hindi ganun kalamig, at kahangin, hindi nila lalagyan ito. Makikita mo ang ganda-ganda ng view dyan. Madami na yung tao dito sa Medusa. Buti na lang, nakakuha na kami ng spot. So, nandito kami para sa grilled shrimp. Meron kaming grilled octopus. Ito talaga yung dinayo namin dito. Meron kaming french fries para lang sa carbs. And then tzatziki. Tzatziki is made of yogurt, cucumber, olive oil, garlic, lemon. So, yan. When in Greece, magmuna natin. Sarap. Ang sarap. Ano ba ito? Ang sarap nung ano. Dito sobrang sarap. Lasang-lasa mo yung smokiness niya. Eto, akala ko nung una talaga kasi nga sun-dried siya. Akala ko magiging matigas, pero kung gugustuhin ko mag-retire, dito ko gusto mag-retire sa Medusa Restaurant.